Pagsagot ni DJ Muñoz sa paratang ni Aika Flores, nag-one-on-one talk silang dalawa ni Baka Gago. DJ Lunyo at Makagago, pinag-usapan ang post ni Aika Flores. DJ Lunyo, sinagot na ang post ni Aika Flores. Pagkatapos na ipalabas ang storya ni DJ Lunyo sa magpakailanman, ay maraming bumatiks dito dahil sa mali daw ang pagkakwento nito sa totoong nangyari sa buhay ni DJ Lunyo. Sumangayon dito ang totoong ina ng anak ni DJ Lunyo na si Aika Flores na tinawag na pabiktim. Walang kwentang ama at inuuna ang kanyang pangarap kaysa sa kanyang pamilya. At ngayon ay nagsalita na siya tungkol sa nangyari at kung bakit ganun na lang galit ni Aika Flores sa kanya. Inamin ni DJ Lunyo kay Makagago ang lahat na nangyari. Ito ang kanilang conversation ni DJ Lunyo at Makagago. Yo, what's up sa mga ka-homebrew ko dyan? You guys know who this is. Siyempre, it's me. Makagago, what's up, man? At malilito kayo at siyempre, mapapaisip kayo kung bakit naandito at kasama ko at kakausapin ko at i-interviewin ko ang pinaka matinding tao na may controversial at the minute dahil sa mga nangyaring hindi natin alam at hindi masyadong ganun kaklaro nung kahapon at nung simula nung nilabas yung kanyang storyline sa isang show sa GMA7. Well, you know, DJ Lunyo, maraming salamat dahil syempre in-accept mo at ginrant mo yung invitation ko sa'yo sa isang connection nating dalawa. Well, luckily, tinanggap mo. At you know, kasi napakaraming questions na gustong malaman ng mga tao kasi nakikita ko, alam mo kasi Lunyo, you know, ang isang coin ay merong dalawang muka, obviously. Hindi natin maintindihan kung sino ba talaga ang tama o kung sino ba talaga ang mali. Kasi dun sa show, lumabas ay ganitong storya. Tapos biglang nag-post si X, iba ang lumabas sa storya, na iba yung storyline. So you know, medyo magulo and naaanuhan yung mga tao sa paligid. So kailangan nating intindihin ang lahat ng yan dito ngayon. Lunyo, meron akong tanong sa iyo. Well, you know, hindi tayo magkaibigan, yan lang tayo unang beses nagkausap. But you know, I do respect you dahil kahit pa paano nakipag-usap ka sa akin, man. No bias and stuff. Gawin lang natin to, man. Kasi may mga katanungan ng mga tao, obviously, matapos ang mga controversial na to. So, yung nag-post na babae tungkol sa'yo, kilala mo ba siya? Yeah. Ex. Okay. Talagang tunay na ex mo yun, right? Yes. Okay. Ilang taon ang naging relationship niyo nito? I think 1 year. So, okay. 1 year. Okay. So, kino-confirm mo yung kung paano mo siya nakilala, lahat yon, yung pagkakakwento niya personally ng mga bagay-bagay doon sa status in public. Iko-confirm mo lahat yon na at least yung part kung saan nagkakilala kayo, totoo lahat yon. Yeah, yes. Yung storya, yung love life, and all. Yeah. Okay. Totoo din ba yung sinabi niya na nabuntis mo siya? Tama ba yan? Yeah. Nabuntis ko siya sa, I think, nasa Cagayan de Oro kami doon. Nasa bahay namin. Sa bahay namin sa Cagayan de Oro. Nung pumunta siya sa Cagayan de Oro. And, okay. So, okay. Sige, go. And then, tama naman yung lahat. Wala naman ako against sa sinabi niya. Sa parts na yun, wala. As in, wala. So, totoo siya yung nabuntis ko siya. And, yun. Hindi, actually yun din naman yung lumabas sa storyline sa show sa GMA, di ba? Mm-hmm. Yung show doon sa GMA, yun din naman talaga lumabas na may nabuntis ka talaga, di ba? Yeah. So, okay, sige. Totoo ba yung sinabi niya na nag-text ka na ipalaglag mo yung bata?
Sa part na yan, brother, aminin ko that Di ba? May time, sinabi siya doon. Totoo din yeah, ba yun? um, sa part na yan, brother, alam ko sa puso't kaluluwa ko na hindi ko alam if clouded ba ako nung time na yun, kung nag-text ba talaga ako. Wala na akong maalalang ganung certain Oh, part. ilang taon ka lang ba nung mga panahon na yon? I think pagkakaalam ko, brother, 18 or 19. So, nag-aaral pa ako noon. And ang dami kong, sobrang clouded ako noon nung snap na nasabing buntis. Kasi nalaman ko yun nung papauwi na siya ng Manila, babalik na siya. And sobrang labo na ng relationship namin noon. And then, ang pagkakaalam ko, Grabe man. So, kasi ang storyline dito is ang naririnig ko sa mga o nakikita ko, nababasa ko sa mga comments ng yan, di ba? So nabuntis mo siya and all that. Pero definitely sa tingin mo hindi ka nag-text na ipalaglag niya na lang yung bata. Wala kang sinabing gano'n. pagkakaalam ko, brother, buong puso pagkakaalam ko. Hindi ko alam kung mayroon bang ganong pangyayari talaga. I swear to God. Kasi hindi ko maalala na nagsabi ako ng ganun. Buong puso. Hindi ko maalala. Hindi ako maghuhugas Sa tingin mo kamay. ba kaya mo magsalita ng gano'n? Kaya mo magsabi ng gano'n? Kaya mo magsalita ng gano'n? Noon nung mga panahon na yun. Kasi people changes, right? Nagbabago mga tao, man. Hindi mo alam kasi, alam mo yun, pwedeng tarantado ka noon, pero ngayon na medyo nagkautak-utak ka na kasi syempre nagkaedad-edad ka na ng konti. Hindi ka na ganun, right? Yeah. Sa tingin mo, nung mga panahon na yon, kaya mong magsabi ng ganun? I think it's because if ever baka, hindi ko alam. Kasi dati parang, alam mo yan, parang yung family, andun yung pressure ng family and all, baka pagalit, hindi mo alam paano i-handle yung situation. So, sobrang clouded ka. So, hindi ko masabi, pero I know, sa sobrang clouded ko, baka pwede kong masabi yun. Pero, naalala ko, kasi sa totoo lang, bro, ganito rin yan eh. Aside dun sa part na syempre nakakalungkot na hindi na natin kasama yung bata or hindi mo na rin kasama yung bata. Pero may isa kasing part na talagang darating ka sa ganung pagkakataon eh. Lalo na mga ka-homebrew, tandaan nyo to. Lalo na kung ang isang tao o isang lalaki ay unang experience niya yon. Lalo na alam niya yung magulang ng babae, magulang niya hindi okay. Kasi syempre, nag-aaral pa lang, tapos magkakaroon ng anak. Makakaisip ka talaga ng ganun dahil sa immaturity mo. Pero syempre, doon mo mapapatunayan at doon mo madidistinguish doon sa lalaking bata na nakabuntis ng 17 o 18 anyos na nakabuntis, nakapagdanyo sa kanyang girlfriend. Doon mo madidistinguish yung lalaking may bayag sa wala. Alam mo, DJ Lunyo, kasi ang dami kong nababasa na sa comments sections, syempre, freedom of speech sa Pilipinas. Keso wala ka daw bayag. Ganito, ganyan. Ano ang maaari mong maging sagot sa part na yan kung saan ayon mismo ang pinaparatang sa lagi ng mga tao ngayon? Mostly na nalaman nila hindi masyadong ganun kaganda mo past. Naiintindihan ko, una-una brother, naiintindihan ko kung ano yung mga binabato sa akin ngayon. I swear to God, sobrang naiintindihan ko and alam ko kung saan nanggagaling yung galit, alam ko saan nanggagaling disappointment. But before, it's like, sabi ko brother, alam mo yan, sobrang torpe, hindi mo pa alam kung anong gagawin sa buhay. And then, after that, na-realize ko, I need to man up. So, instead of, tapusin yung pag-aaral ko, babalik sa Cagayan de Oro, I choose to stay with my ex. So, pinili kong puntahan yung family niya. Pinili kong panagutan. That's on our second or third month. Pumunta ako sa bahay nila. Doon ako nakitira. Kasi gusto kong panagutan yung mga pangyayari sa amin.
So, pero on the first stages, brother, di ko alam kung ano nangyari nun. I know I'm very clouded first month na malalaman mo, oh shit, may anak na ako. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. So, andun yung parang pahinang puso na hindi ko alam kung anong gagawin ko sa buhay ko, and never ko sinabi sa family ko yun. Walang nakakaalam nun sa family ko. Nalaman lang ng mama ko yun nung sinabi ko na nagkinita namin yung mama ko sa Resorts World that time, and doon ko kinonfess kasama siya na buntis yung ex ko, and papanagatan ko, and dito ako magsistay sa Manila, hindi na ako uuwi sa Cagayan de Oro. So from that time, nakasama ko siya sa bahay nila. Grabe. Alam mo, kasi ngayon kasi ang basihan ng mga tao is yung post na nag-trending ng babae na nagrarant. Unfortunately, kasi ganito yan no? Kapag kasi ikaw ay sikat o kilalang tao, ang ending mo, gusto nila talaga mapabagsak ka. Tulad ng pinagkagagawa ko. Kaya ako nandidis ng mga sikat kasi gusto ko mapabagsak yung sikat na yun. That's a part of this game, and that's a part of YouTube community sa world na to, na dissing and all that. Pero para sabihin ko sa'yo, Lunyo, kasi parang still, although merong pwedeng totoo din yung sinasabi mo, di ba? Kasi based sa mga sinasabi mo, malapit sa sinasabi ng babae. Cagayan de Oro, yung nanay mo, anyway, yung nanay niya, ganito, ganyan, di ba? Medyo clear na malapit yung storyline. Kaso ang hindi nagiging klaro dito is kung sino yung nagsasabi sa inyo na totoo. Kasi yung isa, sinisiraan ka. Yung isa naman, hindi mo naman siya sinisiraan, pero parang sinasabi mo na hindi totoo yung sinasabi niya sa'yo sa part na yan. Na wala kang kwentang tatay, na wala kang kwentang boyfriend, na ikaw lang ang may problema. Parang ganun kasi yun di ba? Alam mo yun. Naiintindihan ko kung ano yung sinasabi ng ex ko. Kasi syempre, meron siyang pakiramdam na alam mo yun sa pananaw niya on that time. And yung pananaw ko on that time, for sure, hindi kami mag-glue. And I believe, pwedeng mag-glue yun if ever mag-usap kami personally. And, makapag-clear. Kasi nung last na nakita kami is, hindi namin napag-usapan kung ano yung mga, kung ano yung mga, hindi namin pagkakaintindihan nung naging kami. Ang last namin na usap was, sinantabi na namin yun. And dahil lang yung last namin nakita was, nakafocus kami sa bata sa pangyayari sa bata. So hindi na namin na-plancha talaga kung ano man yung kailangan namin plancha in that time. And brother, ako, naiintindihan ko siya sobra. Kaya niya, maiintindihan ko kung ano man yung sabihin niya after this or kung ano man. Tanggap ko na yan, brother. But pinili ko buong puso, saksi yung Diyos, may proof ako na sa paggawa ng show, yung interview time, talagang pinilit kong wag isama yung part na yun kasi gustong respetuhin yung side nila. And then nagsalaysay lang ako kasi gusto ng show is kung ano yung mga mabibigat na nangyari. And isa yun sa mabigat na nangyari sa akin is nawalan ako ng anak. So kailangan ko isali yun. Pero after ng interview, sinabi ko sa manager ko, sa handler ko, please, wag yun nang isama yung part ng anak ko kasi gusto ko tahimik na yung side na yun. And then, nakapirma kami ng contract na kailangan nilang maglapat ng treatment, kailangan namin mag-compromise for the show. So, I mean, ilang beses ako nakipagdigma na baguhin yung mga script and all. I put lahat ng kailangan kong gawin. Kahit yung handler ko, pinipilit ko, mami, please, baguhin mo yung part na to kasi ayaw kong malagay sa bad position tong mga taong to. Because ang bait nila sila yung nagpalaki sa anak ko hindi ako yung nagpalaki. I was a bad dad. At inamin ko yun sa show. Okay. So at least, Lunyo, inaamin mo na you were definitely a bad dad. I am. Hindi ko pinanagutan ng buong puso. I chose my career over the baby. And then, iba, ang mindset ko that time was, alam mo yun, na tatrabuhin ko yung sarili ko na pag once nakita na kami ng bata, alam mo yun, pwede ko maibigay kung ano man yung kaya ko pang maibigay. Yun yung mga decision making ko that time. And alam ko na masama yun. Hindi yun ugnay sa mga pananaw ng ibang tao, pero that's my decision that time and I believe I'm a bad dad. And sabi ko, sobrang walang kwenta akong ama. Sabi ko, ayaw ko maging katulad ng tatay ko, pero on that time, buong puso kong inamin kahit sa show,
pina-retain ko yung part na yun kasi at that point in time, sobrang laki ng pagsisisi ko na titrabaho ko nga yung sarili ko pero never ko na naabutan ng buhay yung anak ko. So walang point na yung pagtatrabaho, walang point na yung pangangarap sa buhay. Kasi wala ka ng ano, wala ka So ng okay, so literally sinasabi mo rin talaga dito na doon sa part na yon talagang tunay lahat ng sinabi nitong ex mo, tama? Yes. Kasi talagang inaamin mo naman sa sarili mo na maling-mali ka. Inaamin mo sa sarili mo na ganyan, di ba? Na yan talagang tunay mo nagawa. So totoo din yung sinabi niya na kasi ang pangit nung dating alam mo yun tol. Kasi ano parang DJ Lunyo, pag sinabing DJ Lunyo, malinis yan, nagsasayaw-sayaw alam mo yun, nagsasayaw, nagpapakita ng talents niya, yun lang ginagawa mo, di ba? Wala ka naman hindi ka naman tulad ko na sobrang daming sinasawsawan, pinapakailaman, di ba? But then the thing is this, ang masama dito is magsisimula tayo sa umpisa sa sinabi niya. Sabi niya, nabuntis mo siya, obviously. Tapos habang buntis siya, ikaw ay nambababae. Hanggang sa nung nanganak na siya, yung kachat mo na nakita niya dun sa noon, that time, dun sa messenger mo back in the day, ayun din yung naging kasintahan mo nung hiniwalayan mo siya. Like, alam mo yun bro, kasi this is the thing, inamin mo naman na you are definitely not a good dad. But then, bro, kasi ako tatay na rin ako ngayon, no? Sa totoo lang man, napakahirap. Ako nagiging sobrang respectful ko sa iyo, bro. Kasi ako ibang-iba naman talaga yung personality ni MG, lalo na ngayon naging tatay na ako, medyo naging iba na perspective ko sa life, okay? Now, the thing is this, napakahirap para sa akin na alam mo yun, na makarinig na putang ina si DJ Lunyo ganito pala. You see what I mean? Because seeing you, I mean, napakalinis ng name mo sa social media and then all of a sudden, boom, napakawala mong kwentang ama, napakawala mong kwentang partner, ganito, ganyan. Alam mo yun, gets mo? Na-shock yung mga tao. Na-shock din ako na viewer mo ko kahit papano. Nakikihype ako lagi sa hype mo, sa clout mo, sorry, na kung ano nangyayari sa'yo, ko-commentan ko because you are the clout. That's why tinagurian ka nga na man of quarantine days kasi ikaw talaga yung social media player, big time star nitong quarantine days, di ba? Now, the thing is this, bro. Totoo ba 'yon? Totoo ba 'yon na habang buntis yung girlfriend mo ay ginawa mo 'yon? Nang babae ka rin? Yeah, brother, I have a lot of problems before for, alam mo yun, pagiging immature ko, pagiging babaero. Inaamin ko yun, brother, kasi ako, wala akong karapatang hindi aminin yun kasi even me, I know that I'm that type of guy before. And sabi ko nga, if ever I have the chance na pwede namin mapag-usapan to close a lot of things, isa lang masasabi ko sa kanya, I'm just really sorry for that kind of Rems before, for that kind of Lunya before, because those people, they don't deserve it. Alam mo, Lunyo, man, kita mo, medyo shocked ako kasi hindi ko in-expect na aaminin mo lahat ng pagsasala mo. At this point, ano pa bang pwede ko sabihin? Inaamin mo naman lahat ng sinabi ng babae ay tama. Alam mo yan. Wala. So, bro, ako, sorry. Ang hirap ng interview na to, man, kasi wala inaamin mo talaga nang babaero ka, tarantado ka, tapos immature ka nung mga panahon na yon. Wala kang kwentang ama nung panahon. Mate, bro, what else? What can I say, man? Alam mo yun? Nung nabasa ko Iba. nung nabasa ko yung nabasa ko yung post niya, I put myself on her shoes. Sabi ko, this is the result of our unfinished business before. And I believe na hindi ako masaya, brother, personally. Hindi ako masaya nung pinapanood ko yung buhay ko. Kasi alam ko, hindi totoo, hindi buo yun eh. Ang daming masasagasaan sa parts na yun eh.
kung pwedeng 10 oras lang yung ano, kung pwedeng 10 oras lang yung show para wala akong masagasaan na posisyon. Alam mo yun, wala akong malalagay na tao sa maling posisyon. Magiging clear sana lahat yun eh. And sabi ko sa interview sa akin ng writer, sabi ko, yung nanay ng anak ko, napakalupit yan kasi pinalaki ng maayos yung bata 4 years without me. Never nag-message sa akin yun. Hindi dahil meron siya pinaglalaban, because ganun siya katatag na tao. Idol, may pruweba ako dyan. Andyan yung writer ng GMA na nag-interview sa akin. And sabi ko sa kanya, ayokong masama yung babae kasi ayoko marami na akong ginawang mali sa taong yun. And ayokong... Pero talagang hindi rin talaga siya nanghingi ng pantustos sa'yo, sa anak mo. Ganun, never. And then, hindi ko inisip yun. So, inaamin mo talaga na lahat din ng pagkukulang mo, talagang masasabi mo na isang matatag na nanay talaga tong ano mo. I'm a selfish guy before. Ang iniisip ko is, pangarap lang. I need to make it happen. So sa tingin mo ba, Lunyo, yung pangarap mo is yung pagsikat mo? No. It's like, kasi sinasabi niya sa post niya na mas naging mahalaga pa raw sa iyo ang kasikatan, ang pag-chase mo sa kasikatan mo kaysa sa kanilang dalawa. Sa part na yan, nung panahon na yon, totoo ba yon? Brother, if kasikatan man yung tawag sa pangarap ko that time, if yun man yung label na yun, I understand. Kasi kung magsasalita ako ngayon, siyempre ito na yun sa pananaw ko ngayon eh. Pero that time, if yun man yung label na yun, na kasikatan yung gusto ko mangyari, I respect that. I'm not here to be against her, brother. Hindi. Buong puso ko siya naintindihan. Kasi sabi ko, 2 hours bago yung show, sabi ko sa mama ko, nag-anticipate na ako na may mangyayari. And maybe God want this to happen because God wants me to, alam mo yun, gusto niya i-zero, gusto niya ilantad ko na sa buong mundo, kung ano man ako eh. This is my bad. This is who am I now? Ito na yun eh. Wala na akong tinatago sa mundo eh. Ultimo yung anak ko na, alam mo yun, my son is the perfect picture of how bad I am before. Hindi ko ikikwento yung buhay ng anak. Kinuwento ko yung buhay ng anak ko kasi napaka-irresponsable kong tao dati. And I'm paying it back lahat ngayon sa mga taong nagmahal sa akin. Because I don't wanna be that guy anymore. I wanna be responsible. I wanna be, alam mo yun? So, for her, I understand. Wala akong hate sa lahat ng friends niya that, shots fired or, understand. And brother, isa lang hinihingi ko, man. Like, what's enough, man? What's enough? I've done a lot of things already in my life. Especially this year, I had a lot of sacrifices already. From mass testing issue and up until now. What's enough, man? Do they want me to die? Because I don't want, hindi naman ako clear, wala akong masamang intensyon na para sa show na yun. I just want to inspire people, man. And if inspiring people puts me in this kind of position, I don't know what is right anymore. I can't sleep, man. I can't sleep. I don't have peace of mind. I came back from China because I wanna pursue what my heart wants me to do. It's to inspire, and it's not for money. China is money. China is future. But I want to come back to Philippines. Kasi gusto ko magpasaya ng tao. Gusto ko magbigay ng inspirasyon, pero kung ito yung kapalit na mga nangyari, I don't know, man. But wala akong hate sa tao. Wala akong hate sa kung sino man yung nagtapon sa akin ng hate ngayon. I really understand. And it's just that, man, please, enough. Because I don't know if I can handle it. It's too much. It's too much. Bro, alam mo, ito sabihin ko sa'yo, pero maybe baka nasa side ka ng depression, man. This is bad.
Alam mo naman na Bro, it's too much, mate, man. hindi ko ina-expect na akala ko kasi you were a tough guy dahil sa mga tattoo mo. Akala ko may kipagsagutan ka sa akin dito, man. But you know, medyo na-shocked ako sa sinasabi mo na to. Bro, wala akong may pagmamayabang, bro. Swear to God. Isa lang may pagmamayabang ko, man. Kung ano yung nasa puso ko ngayon. Hindi yung kung ano nasa puso ko dati. Yung nasa puso ko ngayon is just, man, I just want peace. I just want love. But thank you for this platform because sabihin ko buong puso, papasori ako sa ex ko. Kung ito man yung way, gusto ko mag-usap kami personally to, alam mo, para maibigay ko kung ano yung kalinisan, yung sagot sa lahat na nangyari sa amin. I would do that. Bro, But for now, man, it's like, medyo, alam mo, puta, hindi dapat ganito yung interview natin kasi nagulat ako dahil umiiyak ka pa man. Ibang-iba to kaysa sa naging interview ko last week dun sa nag-viral din. bro, I never cried, bro. Bro, I never cried for that mass testing issue, bro. But for now, it's like when you put yourself in that level, and then despite the fact that your intentions were very clean, my handler knows about it, kung paano ko pinaglaban yun na walang masasaktan. And then there you are right now, like, fuck, man, I don't know, I don't want to go out, man. And my intention was just to inspire people, man. My intention is just... Bro, ito sabihin ko lang sa'yo kasi puta, man. Ako, magkasalita na ako bilang Jason, okay, dito. Kalimutan mo na si Makagago, man. Pero ito, Lunyo, sa totoo lang, nakikita ko na medyo depressed ka, bro. For real. Sa tingin ko, you know, you need help. So, alam mo, it's never too late. Baka mamaya kung anong maisip mo na gawin sa buhay mo, man, it's not worth it. Okay? Kasi, lahat naman tayo ay may room sa changes. Mas bata ka pa sa akin, bro. You know, you have a lot of time to change your life. Pero, kasi, tulad niya ng sabi mo, maybe, ito yung answer sa kagustuhan mo na sumikat, di ba? Maybe ito yung consequences. Maybe ito yung consequence ng pagsikat. I don't know. Or maybe ito yung skeleton sa cabinet mo na tinatago mo for quite a long time. Or maybe kailangan lang talaga nitong lumabas para wala na talagang idudura sa iyo ang mundo after this, right? Kasi mag-aartista ka na or artista ka na, so maybe ito na yung think about this, bro. Kasi baka kasi feeling ko nasa depression ka. If you can't sleep and then hindi mo pa nakakalimutan yung mass testing na nangyayari na yun and all that crap. So ibig sabihin you are still living there. So you know, man, para sabihin ko sa iyo, hindi lokohan yung depression, and then you know, you can't do it on your own. Kailangan mo ng tunay na friend or family para malagpasan mo ang problema mo na yan. Okay, like ito bilang Jason yan, you know, kalimutan mo na si MG. Pucha. Ako, mga kahombre ko, sa totoo lang, this is totally unexpected. Hindi ko kilala to si Lunyo, pero nakikita ko lang marami siyang tattoo. Akala ko siya, aggressive, makikipag siya sa akin. But it's not happening, man. You know, hindi ko alam. Lahat sinabi mo na, umamin ka na and all that. Ewan ko. Teka, ito pero okay lang ba na magtanong pa ako sa'yo? Go lang, brother. Go lang. Sige, okay. Ganito yan Dinalaw mo ba yung bata habang may kayo? Actually, sinagot mo na to eh. Hindi mo talaga siya nadalaw ever, right? Brother, that was yung lumabas. With all due respect in the show, it was a treatment. I mean, nag-try ka ba kahit galit sa'yo yung babae
na ikaw mismo ang magpunta at makiusap na wag ilayo sa yung bata, hindi lang through text? Brother, lahat ng approach ko sa kanya was through text. And I tried to call her once. But yung lumabas sa movie was just maybe they have hindi nila kayang i-pull off yung ganung part ng buhay ko. So they tried to put a treatment. And again, we can do nothing about it because we signed a contract that we need to compromise for some parts of the whole show. So with all due respect to magpakailanman naman, they tried their best to compromise. But for that part, I never yung time na nag-approach ako sa kanya personally or pinuntahan sa bahay nila. Kasi kahit ako dati hindi ko alam kung saan na siya. And then I just message her, tama yun, pwede ba kami magkita ng bata? Pwede bang pasamahan na lang kay mama mo? Gusto kong ipag-shopping, gusto kong and then naintindihan ko na. Tapos yung yung sinabi mo daw na pumunta sa gusto mong makita yung bata dun sa gig mo or something, sa pinapapunta mo yung bata dun kasama ng ex mo doon mismo sa gig mo instead na ikaw yung magpunta sa bahay ng ex mo? Personally, brother, hindi honest, swear to God, hindi ko maalala na nag-message ako about sa gig, but naalala ko I offered na or nag-message ako na na pwede bang makita kahit ipakilala lang ako sa friend or kahit sa malayuan lang, makita ko lang yung bata tsaka kahit si mama mo lang. And of course, naintindihan ko kung bakit siya magagalit. Naintindihan ko kasi siyempre parang napaka-disrespeto naman. But that's my decision making that time. Yun yung bobong Lunyo. Yun yung walang kwentang Lunyo na alam mo yung parang ini-easy lang yung situation instead of doing what is the right thing to do, which is to go to their house. Okay. Mate, ito Lunyo, nasabi mo na. Napaka-bobo siguro at tanga mo back in the day. Dahil, alam mo man, pareho lang tayo eh. Kasi it's the same thing. Ako naman, ang dami ko nagawa in the past. To the point na nagpakita pa ako ng ko, napaka-stupido. Ako yun, and that is so immature of me. Yeah. But then, ako, aminado ko sa sarili ko. Everyday, sinasabi ko na fame whore ako. Everyday, sinasabi ko na tarantado ako. Nakupal ako lahat na. Stupido ako lahat na. Immature ako lahat na. But then ngayon, nare-realize ko lahat ng pagkakamali ko. Yeah. Ang tanong ko sa'yo, nare-realize mo ba ang mga mali na nagawa mo back in the day? Ngayon, alam mo na ba ang So, I mean, feeling ko naman, natuto ka na sa mga pagkakamali mo eh. Diba? Kasi that will make you strong, right? That will make you mature. Yeah. Diba? Yeah. Bro, I'm doing my best to always be better every day and not to go back from who I am. And, it's just my faith that, just please help me, be better every day. Because I don't want to go back from those times that, I created a lot of bullshits that harm a lot of people, hurt a lot of people. So literally, nandun na tayo. Naitanong ko na to, so wala ka talagang binigay na sustento sa bata? Absolutely wala. I Inamin mo naman. I messaged her. You tried, pero isang beses mo lang tinry. Yeah, it was a message. It was a message. Tapos message lang. Yeah. Okay. So maling-mali ka pa rin talaga anyway. Inaamin mo naman talaga. Mali yun, right? Sobra. Kasi ang tunay na magulang o tunay na tatay na may balls o may bayag ay literally tatawagan, kukulitin, pupuntahan. Alam mo din naman daw kung saan siya nakatira. So alam mo kung paano siya puntahan. So ayun yung tamang proseso dapat na nagawa mo, but you haven't done that dahil sa pagiging bobo tanga mo back in the day, nung panahon na yun. Yeah. That's what's up. Inamin mo, sinabi mo lang yan lahat. Iniba ko lang yung way. Now, inamin mo rin na totoo din na niloko mo yung Aika. So, alam mo yun, isa pa, alam mo bro, ito yung last part nito eh. Ito yung plano. Kasi nasabi, ikaw na yung sumagot sa lahat ng gusto kong itanong sa'yo. Yun lang naman talaga yung gusto kong itanong sa'yo. Sinagot mo lahat. Now, ako bro,
I feel bad na 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 nakarinig ako ng ganun. Sa isang, lalo na man, sa isang taong sobrang unexpected. Kung ako pa yan eh, kung ako yung gumawa niyan, mas malapit sa reality dahil sa figure ko eh. Pero alam mo bro, ako, kung mapapansin mo or hindi ko alam kung kilala mo si MG, alam mo man, ako napakawalang ni makagagong tao. Pero never ako na-issue na babaero, never ako na-issue na kung ano nung pinaggagawa ko. Alam mo man, so gusto ko lang sabihin sa'yo na kahit kailan sa isip ko hindi pumasok kahit na nung bata ako na mambabae ako. In fact, walang lumalabas na kung ano-anong shit na ganyan online sa akin. Because lagi ako nag-stick to one and then yung girlfriend ko noon, asawa ko na ngayon. So tas may anak kami. That is the maturity na gusto kong i-share sa'yo. Kasi bro, ang isang anak, napakahalaga niyan sa atin. Kasi ikaw yun eh. Yeah. Yung anak mo, that is you. Right? Now, malaki ang pagkakamali mo sa buhay mo. But then, I know, kita ko sa'yo, bro. Alam mo, ang dami sobrang nagagalit sa'yo, pinagmumura ka and everything. Ako rin. Gusto kitang murahin sa isipan ko, inaamin ko sa'yo, man. But then you've done it on your own. Parang tinira mo yung sarili mo ngayon, di ba? So ako, personally, pinapanood lang kita kung paano mo pagalitan, kung paano mo tirahin yung sarili mo. Kung paano mo itis yung sarili mo sa mga pinaggagawa mo in the past. So mate, ako, sabihin ko sa'yo taas na talaga kamay ko, man. Iba, like, wala na akong masabi, man. Kasi you've said it all, man. You see, that's it. Like, maybe I see purpose in what happens. Like, at nakita ko na talagang sobrang depressed, bro. May seek help because seriously, pwedeng sa iba yan marating kasi mapapunta kasi hindi ganun kadali malabasan ng depression, bro. For real. Yeah. Okay? So, after this, kasi social media, man, you can't please everyone. You can't please everyone. Meron pa rin mga tao na hindi maniniwala sa'yo, may mga tao pa rin na pagmumurahin ka, ibabalik yan after a year. But man, kailangan mo munang i-stabilize yung mental health mo. Kasi for real, okay ka naman, kaso lang may moments na nade-depress ka. Yeah. Sa point na yon, kailangan mo yung ma-stabilize, okay? Kasi medyo natatakot din ako para sa'yo, man. Puta, baka mamaya. Kasi kanina sinasabi mo, ano gusto mong gawin ko sa buhay ko? May shit, man. Yeah, it's like, Iba it's just like, alam mo yung pag magsasalita ka rin doon, it's just yung pagod ka ng makilaban. It's like, alam mo yun. Ayun na nga, bro, yung pagod ka ng lumaban, that is alarming, man. Naintindihan mo. At the end of the day, brother, it's like, my faith is bigger than my problems, brother. My faith is bigger than my problems. My faith is bigger than that. And that's it. And Masaya na ako sa part na yan. Bro, alam mo, brother, for the last time, I just want to say sorry for those people that, na nasagasaan ko. It's because of the show. But my intention was not to brag, hindi magmayabang. I just want to use some parts of, I just want to share kung ano meron, kung kaya ko i-share. And if ito yung meant to happen, meant to be na mangyari, I believe God has a big purpose in it. And please, that's my darkest past. And hindi ko itatago yun. And this is the way na kung paano ilabas ni God to sa buong mundo. And for some people that can get a lesson of it, get a lesson of it. Kasi wala akong payag. Tanga ko dati. Sobrang bobo ko, sobrang impulsive ko. Indecisive sa mga bagay-bagay. Sobrang selfish. Career. Pangarap. Those are my sacrifices. And I regret a lot of things. And it doesn't mean na
ganito yung nakikita niya sa akin. Those are my sacrifices. And those are the things na talagang gumagano'n sa puso ko every time. Every time maalala ko. That's why I'm not happy seeing those things. Kasi mahirap. Yun yung putik na tao. Yun yung maduming Lunyo. And I'm not doing this because linisin ko. Hindi ko na malilinis yun eh. Yun na yun eh. Meron na Kasi rin. makikita mo rin yung immaturity doon sa kwento niya na nasa emergency na yung baby mo. Dumating ka pa daw doon, formado, naka-boots, gano'n, I was shocked. Totoo din ba yung part na yun? I don't know, brother, kung ano yung suot ko that time, but it's 3 a.m. in the morning. Hindi ko alam kung ano nangyayari doon. And then, basta, pupunta na lang ako and bahala na. And then, drive from Manila to Cavite. So, di ko na maalala yung details. Pero if may masamang pa rin yun, image yun, I understand. Wala akong hate to. Yes ko na. Actually, bro, ayun na yun. Isa pa, meron ako isang katanungan pala sa'yo. So, kasi ang daming nagtatanong, ano bang nangyari at ano ba talaga ang nangyari sa baby mo? Bakit? Kung gusto mo lang to na lumabas, kasi ang daming nagtatanong, ano ba nangyari sa baby mo? Kung Brother, gusto mo lang. Kung hindi, okay lang, man. It's fine. Brother, actually, the writer of Pagpakailanman, anong tawag nito, message me kung ano ba nangyari. And I told them, wag, ayokong sabihin. Respeto na lang din sa nangyari sa anak ko. But Okay. it's not about hindi siya about sa isang bagay na pwede mong isisi. Wala insidente yun. And lahat caught off guard sa nangyari sa kanya. Walang. And then, I don't want to say it because it was the hardest part where you found out na ganun pala nangyari sa kanya. And I need to undergo that process para malaman ko in my own eyes paano ko malalaman yung sakit ng anak ko. So I don't want to say it sa tao. And then, respeto na lang din sa family ng ex ko. And then, pero wala siyang hindi siya yung parang isisisi mo sa tao. Hindi siya ganun. Okay. Gets ka naman. I appreciate that. Respect, syempre, pucha. Pero, alam mo man, inuulit ko, I am still in shock kasi hindi ko ina-expect na pwede pala akong makausap din ng seryoso. Masyado kang seryoso na tao. I can't play around with you. It's fine. Anyway, maraming salamat, DJ Lunyo, sa pakikipag-usap mo sa akin. Meron ka pa bang gustong sabihin na, man, do it. It's fine. Sa lahat ng tao na nanonood sa video na to, I just wanna say sorry. Kung nasaktan man kayo sa buhay ko, sa kwento ng buhay ko dati, sa totoong kwento ng buhay ko dati, on that segment of my life, if makakatulong yung pagsasabi ko ng sorry, I would say sorry for you, all of you, especially to my ex-girlfriend, especially to the family of my ex-girlfriend, especially to my son, who, sana sa langit na hindi ko man lang, wala. Simbolo ng pagiging bakla, simbolo ng pagiging walang bayag ko. But, alam mo yun, if I'm really sorry and kung meron lang akong chance na habaan yung mga kwento, i-detalye ko lahat-lahat ng yun. Kasi wala naman akong dapat i-sugarcoat sa buhay ko. My life was a mess before. I have a lot of bullshit things happen to me, bullshit decisions, and inaamin ko yun. That's why I always do my best to be better every day. It doesn't mean you have a bad past. It doesn't mean you can't be a good person, a better person. And I'm not. Pero teka lang, may nakalimutan akong itanong sa iyo eh. Yung about dun sa tunay din ba yung may ini-sponsoran ka nung ex mo or something? Kasi ang dami ring nagko-question. Yung sponsor, brother. Ito kung gusto mo lang sagutin, it's fine. Okay. It's fine with me. Kung sponsor yung tawag doon sa babae na kasi yung sponsor kasi na word ngayon sa atin is meron tayong common denominator na iniisip.
But it's not like that. It's like a girl na gusto ko, sige, pairamin kita ng pambayad mo ng ganito. O sige, pairamin kita ng pang-ano mo nito. If sponsor yung tawag doon, okay, meron. Lahat, may mga ex ako dati na talagang okay, wala na akong pangkain and all, so magpapadala ng pera. Kasi wala na talaga, zero na ako eh. And you know, pag nandun ka sa punto ng buhay na yun, you need to do whatever it takes just to live. Pero if negative yun, yung manghihiram ka ng pera, if negative yung tatanggapin mo yung tulong from that person, and if it's labeled as sponsor, meron. Hindi ko yan yan. Kasi isa yun sa mga portion ng buhay ko doon na kahit paano nakakapagtuloy-tuloy ako. Gets ko. Okay. That's fine, man. Sa part na yan, okay na ako. That's it. Maraming salamat, Thank Lunyo, you. DJ Lunyo, man. God bless everyone. I hope God bless na everyone. mahanap mo lang ang peace na hinahanap mo. That's it. Kasi hindi kita pwedeng kupalin, hindi kita makupal for it kasi you've done it to yourself. You've done it, or you've done my job for yourself. Okay? You've done it. Sinabi mo na lahat ng gusto kong sabihin sa'yo. That's it. So, Appreciate, brother. Appreciate, and thank you. And one love. Good fucking vibes, man. At the end of the day, brother, Sige, go. just all love to all the people. All love. Ilaw, pagmamahal. Yun lang. Please, if ever we meet along the road, please, I'm glad and I'm open to give a hug or just give a smile. Just all love. Because all of us are, it's in the hard times right now. We just need compassion. We just need compassion.